Ayan. I know maraming hindi pa nakakakalala sa inyo. Pakilala lang uli ako. I'm Sarah Adaw. I'm a nurse by profession po. Sino pong mga nurses dito? Mataas ang kamay. O kayang yan, be proud. Ayan. Sinong resting nurse? Resting nurse. RN kasi resting nurse dati nung hinihintay pa yung lisensya. Tapos nung nagkaroon na ng lisensya, registered nurse. And then yung nag-lisana na, registered reformer. Ayan. So, ayan po. Kwento ko po, I was invited here. Nakita ko na talaga si Usana, 2010 pa. Di ba nag-open siya dito, 2009? Noon pa lang po, 2009 pa lang talaga, ini-invite na ako ni Abs Ian. Siya yung nag-set na, uso pa nun yung Friendster. Sinong may Friendster pa dito? Ayan sa Friendster, nagsasend siya na ng sobrang mahabang message at na-realize ko nga nito lang na nung hindi pa ganun kaganda yung system kasi di ba bawal i-spill lahat? Yung message niya sobrang haba, kaya tinamad akong basahin. Hindi ko siya binasa. Nung pala, sana yun. And then, nag-i-invite din siya, tinatanong niya ako, Tol, nandito ka ba sa Makati? Dito ka ba sa Makati? Pag sinabi kong hindi, hindi na niya ako re-replyan. Ayun. And then, hindi ko pa lang talaga nakita si Susana 2009. So, hindi ko pa talaga time, tama? And then, 2010, in-introduce na siya sa akin. That time, I'm not looking for any opportunity here in the Philippines. Why? Kasi po, I was waiting for my visa going to London. So it's like, pinagbigyan ko lang din yung kaibigan ko. Likas lang talaga akong kalad ka rin, kaya pinagbigyan ko siya. Noong nakita ko po si Usana, sobrang nagustuhan ko. Sabi ko nga, ayoko nang tumuloy ng UK kasi po, hindi ko naman na pala kailangan mag-abroad to earn big kasi kayang-kaya sa Usana, tama? Yes! Kaso po, na-approve. So, pinapanalangin ko nga din doon na sana mag-deny na lang. Kasi na-approve, papatayin naman ako ng nanay ko pag di ako tumuloy. Kasi malaki na yung nagastos niya. So, for less than 2 years, nag-work po ako sa London. Okay naman, maganda siyang pakinggan, London, tama? Sino gusto makarating doon? Ako yun. Yun, sama-sama tayo. Pero I realize lang po, guys, it's better pala to go abroad just to visit, not to work. Yan. Sino pong may mga kamag-anak ditong nasa abroad? Ang dami, gosh. Sa tingin niyo po ba madali doon? Diba? Kasi ganun yung mentality natin, di ba? Porket akala natin nasa abroad yung family natin, madali na, mayaman na. Tama? Pero hindi po. To tell you the truth, hindi ganun kadali yung napagdaanan ko sa London. Oo, maganda. Ako lang yung tipong nagpo-post lagi sa Facebook na lumilibot, na masaya. Para yung family ko, pag nakita nila, feeling nila, hindi ako naghihirap doon. Tama? So, ganun technique lang. Pero yun po, hindi ko makakalimutan, okay naman talaga doon, we're earning big then, 6 digits. Pero, patay yung katawang lupa namin. Ayan, actually po, may kulig po ako dito, recognize ko lang po, si Sir Ward and Sir Noel. Tayo naman, ayan. Alam mo, sila yung nagsasabi sa akin na wag tayo magpapaskam kay Sarah. Pero sila pa, ayan. Sila na rin po, ayan. Mga leader ko po sila. Ayan. Mga Filipino po doon, marami akong na-meet actually. Sila yung sobrang sisipag. At try din po, kasi pagdating ko doon, wala pa naman talaga akong trabaho. Ako pa yung naghanap. Sobrang eager ko na makahanap ng work kahit ano talaga papatulan mo as in. Hindi ka na magdadalawang isip ka na kung ano man yung bibigay sa'yo. So may nagbigay sa akin part-time, housekeeping. Sino po dito gustong maglinis ng bahay ng ibang tao? Di ba wala? Pero pinatulan ko yun, okay lang, basta kumita. Di ba ganun naman tayo mga Filipino? Ayan. So I tried. Ginawa ko, okay, pinagbigyan ko for 3 hours or 4 hours. And then, nilinis ko silang lahat, nilinis ko pati banyo. After that, sobrang umiiyak ako. Pagbalik ko, habang naglalakad ako, umiiyak ako pabalik ng bahay namin, ng flat namin. Sabi ko, sa bahay nga, hindi ako pinaglilinis, pero dito, buong bahay, pati CR pa talaga. Grabe, diba? So, okay lang naman, para talaga kumita, diba? At the end of the day, kaya lang naman tayo nag-work para kumita. Tama? And then, nag-work din ako
ako, madami akong part-time doon. Nag-bake shop, nag-ice cream products, and then, ang pinaka-full-time ko is sa nursing home. Ayan, sa nursing home nag-aalaga ng matatanda. Yun. And then, ano yung na-realize ko? Sabi ko, hindi to yung worth ko. Sabi nga, never settle for less if you know you deserve the best. Tama? Ayun. Lagi kami doon, lagi yung phone namin doon, laging 24/7 ang internet connection. So tuwing mag-newsfeed talaga ako, literal, lagi ko nakikita yung mga taga-Yusana. Nakikita ko si Ups Clark, si Ups Nat, si Ups Ian, yung mga travel nila. Sobrang naiinggit talaga ako. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman na talaga kailangan mag-abroad eh. Tuloy-tuloy mo lang talaga si Yusana. And then, ang contract namin is for less than 2 years, 1.5. Sobrang gulong-gulo talaga ako doon kung uuwi ako. Kasi sa totoo lang, wala talaga akong uuwian dito opportunity kung hindi ko nakilala si Yusana. And then, buti na lang talaga, it's a divine intervention din na nakita ko si Yusana before ako umalis. Kasi nagkaroon ako ng choice na bumalik sa Philippines. So, I give up my career kung ano man yung meron ako dun sa London, pwede naman talaga akong mag-renew. Pero tinuloy ko siya, ay umuwi na ako. Medyo mahirap talaga mag-decide. Kasi diba, tutik, nasa London ka na, tama? Parang kung nandun ka na, magsipag ka lang, feeling mo talaga yayaman ka na. Pero sobrang hirap ng decision ko na yon. Natatandaan ko pa nga, yung papel, tama yan, di ba? May papel tayo nun. Ang papel na yon nakalagay, Philippines and London. Ano ba yung babalikan mo? Ano ba yung advantage kung magstay ka? Ang nakalagay lang talaga sa Philippines ko, aside from my family, is Yusana. Yon. That's why I came back because of Yusana po. Worth it naman, tama? Ayan. Nung pagbalik ko, ayan, nakaipon naman talaga ako. So in short, may pang-join ako. Kung tutuusin. Parang anytime I want na mag-start ako sa Yusana, kayang-kaya. Pero po, yung income ko doon, lahat ng nasave ko, yun yung konting pagkakamali ko, kasi diretso yun sa bank account ng nanay ko lahat. Kumbaga, nandun lahat, hindi naman pagkakamali. Kasi single naman po ako, syempre kaya lang naman nag-work for our family. Nung nagpaalam ako sa kanya mag-Yusana, hindi niya ako pinayagan. So in short, wala din talaga akong pang-join. Kagaya ng marami, sino pong nangutang dito para mapag-join? Ako yun. Yun, grabe, diba? Palakpakan niyo naman yung sarili niyo. Yan, so nangutang din ako. Yan, pero sino po dito yung mga against yung family nung una? Marami po ba? Ayan, okay lang yan. So yun yung naging journey ko, hindi talaga din madali kasi unang-una hindi talaga ako pinayagan ng parents ko. Nag-join po ako, hindi ko kagad nagawa yung Yusana. Bakit? Kasi hindi niya ako pinayagan. From Nueva Ecija pa po kasi ko. So ang ginawa ko, tumangas po ako from Nueva Ecija to Makati. Hindi po yun alam ng nanay ko. Nag-text na lang siya sa akin isang araw, parang, Sarah, nasid ka ba magpa-parlor tayo? Di ba pag babae gusto magpa-parlor? Yes, gusto ko yun. Alam niya na hindi ako tatanggi doon kasi libre. Pero syempre, nasa Makati ako, paano ako makakatalon hanggang Nueva Ecija ng mabilisan? So nagdahilan ako. Sabi niya, okay, sige, hintayin pa rin kita. Sabi ko kasi malakad ako with my friends. And then, inamin ko na. Sabi ko, nasa Makati ako, I'm doing Yusana. Alam niyo na po, kasunod nun. Hindi niya ako, ayun, nagalit siya, ang lahat-lahat, ayun. So, doon din ako umiyak. Yun yung mga struggle na naranasan ko. So, in short, hindi naman talaga madali si Yusana. May mga time na may masasacrifice tayo dito. Pero at the end of the day, it's all worth it. Tama? Magpe-pay off lahat ng sacrifices natin, lahat ng pagsuway natin dito. Ayan. So, meron na, gusto niyong makarinig ng tip? Yes! Ayan. Isa lang naman siya. Actually, kaya tip nga, di ba? Ayan. Sabi nga dito, suwayin niyo na lahat. Huwag lang yung upline nyo. Ayan, so yun lang, sinuway ko rin magulang ko, pero ngayon naman, okay naman na sila. Kapag naman niya nagka-resulta ka na, pag naman nagka-resulta ka na, okay naman na yan, di ba? Papayag na sila. Bigyan mo ba naman sila ng pera, di ba? Ayan. Ano ito? Black. Pera lang ang katapat. Ayan. Black. Lahat naman yung proseso na tinatawag natin, okay? Yung pagiging director to, sino gusto maging director? Yan, marami, di ba? Sa tingin nyo, madali lang siya? Yes!
So, director, lahat. Pero kailangan natin na mag-decide talaga. Okay? Ayan. Yun. Sino pong mga upline dito? Sino nang upline na? Sino may grupo na, may left and right na? Ayan. Meron na bang marami na? Alam niyo po, once na naging upline na kayo, masasabi ko lang, wala po kayong karapatan ng mag-quit. Diba? Bakit? Kasi yung in-invite nyo na yan, na dinala nyo dito sa Yosana, pinakita nyo sa kanila na pwede pa nilang makuha yung pangarap nila. So, pag nag-quit kayo, parang kinuha nyo na din sa kanila yung pangarap na pinakita nyo. Tama ba? Yan. Sa mga wala pang downline, okay lang yan. Kasi naman lahat tayo dito, nagsimula naman talaga ng iisa. Wala pang left and right. Pero darating at darating yung time, magkakaroon ka, basta ituloy-tuloy mo lang. Okay? Ayan. Lahat naman tayo, panghawakan nyo lang yung mga yung tinatawag nating deep why. Ay, hindi ko alam kung ano yung dahilan nyo, kung bakit nyo ginagawa siya sana, pero doon lang yung doon lang kayo mag-hold on. Okay? Kung ano man yung mga rejections na nakukuha nyo, part yan. System yan ni Susana para maging mas matibay kayo. Tama? Ayan. So, yun lang. Sana nakatulong ako or naka-inspire. See you on October 6. Diba? Diba?